So ito po mga ka-aksyon, good news po para sa mga supporters ni Yorme Isko Moreno. Meron po ako nakita na Pulse Asia survey, okay? Latest po ito, September. 'Di ba merong lumabas yung approval rating ni PBBM at ni Sara, bumaba ng konti, 'di ba? Meron din pong senatorial na ginawa at dito po ay pang number 7 si Yorme Isko. So magandang balita po yan. Kasi po maraming mga survey na lumalabas, di ba? Yung iba online, yung iba halo. Nire-report po natin lahat yan. Pero syempre po ang mga established talaga ay yung Pulse Asia at yung pong SWS. So mas established po yan, mas may yung reputation nila, mas malakas po kaysa dun sa mga ibang survey. Kaya kung dito po lumabas na number 7 si Yorme Isko, that is a good sign for him at mukhang malaki po yung pong kanyang tsansa na manalong senador if ever he decides to run. So maaring masaya na siya sa showbiz. Siya po ay maganda naman ng career sa GMA7. Makakasama siya nun sa bagong show doon, yung Black Rider of course, at yung mga iba pa niyang show doon, yung sa Noontime, sa Tape, diba? So marami siyang ibang show doon. So maganda naman yung kanyang takbo ng showbiz, pati yung sa Scott Media, kasama pa rin tayo doon. Diba yung kanyang Discovery Night, nandun yung Real Talk natin with Richard Haydarian, yung Marites University. At he is also still the president of Action Demokratiko. So tuloy-tuloy naman po ang kumbaga busy pa din naman si Yorme Isko. He is also head ng Asenso Manileño, which is the party na nagpapatakbo po sa lungsod ng Maynila. So hindi naman siya nauubusan ng ginagawa. Pero if ever po na mag-decide siya na magsilbi uli sa gobyerno bilang senador, sa akin po napakalaking tulong po nun para sa bansa. Yung mga ginagawa niya na housing, pabahay, patapos na po. Marami ang patapos na. Diba yung condominium, binondominium, yung pong mga San Lazaro Residences, Pedro Hill Residences, San Sebastian, diba? Ang taas na po, malapit nang matapos yun. Baka next year, pwede na po yung tirahan. Yung pong mga paaralan na ginawa ni Yorme Isko, yun, kahalos tapos na. Diba, nakita po natin yung Manila Science, galing tayo din ng isang araw, yung Rosauro, yung sa Albert, Sampaloc. Napakahusay po. Imagine nyo kung magagawa po yun sa buong bansa. At bilang senador, yan po yung kanyang ipupush. At yan po yung kanyang lalakarin. Yung minimum basic needs ng mga kababayan po natin. Kailangan po natin ng ganong klase ng leadership sa Senado. Diba? And maganda kasi yung pagtatakbo sa Senado, may napatunayan na yung kakayahan at yung kung nasaan yung puso, yung tunay na pagmamahal sa mahirap. So yun naman po yung parati po natin sinasabi. Okay, so alam nyo naman tayo, even though of course alam ko may mga nagtatampo sa akin na mga Isko niyan, dahil hindi ko buong masuportahan si Yorme Isko sa kanyang mga palabas sa Noontime, pero ganun pa man sa politiko po ay buong buo po yung ating suporta, hindi lang sa kanya kung hindi sa buong ticket ng Aksyon Demokratiko at yung buong ticket ng Asenso Manileño. Okay, so lahat po yan suportado po natin dahil hindi lang sa dahil gusto natin o dahil nakita po natin first hand ng sariling mata natin yung magandang nadulot po ng mga proyekto po dyan. Kaya yun naman po ang dahilan talaga. At hindi naman tayo lalaki ng ganito sa Facebook at sa YouTube kung hindi po natin kinover po lahat yon over the last 4 years. So sana magdesisyon si Yorme Isko na tumakbo. Ang tanong dyan, siya ba ay sasama sa admin o sasama sa third force o sa oposisyon, hindi natin masabi, 'di ba? Or baka siya lang mag-isa tumakbo. So marami pong mga options po diyan kung sakali. And basta ako either way kung ano man ang maging desisyon, susuportahan po natin yung pong kanyang mga plano sa politika. At dahil kailangan natin ng mas maraming ganyang leader, 'di ba? Yung Senado kailangan punuin natin ng mga mahuhusay at magagaling at alam mong merong pagmamahal sa kapwa Pilipino, sa masang Pilipino at may pulso sa kung ano yung nangyayari talaga sa baba. At yun nang meron si Yorme Isko. So hopefully ay mag-decide siya soon. Next year pa naman yung filing. We are 1 year away from the filing. So may isang taon siya para magdesisyon kung babalik na ba siya sa politika, sa public service, or he will stay sa private sector bilang isang artista sa showbiz at entrepreneur dito sa Scott Media. So yun guys, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Pilipinas, God first.
Bye-bye.